kumakalat ngayon with regards sa health ni PBBM na medyo na daw, malugha. Good luck sa kanya. Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si BP Sara, nahuli, ginulat ni PBBM, inutusan ng DOJ, kulong si Duterte. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Yusek Claire Castro nang nagpakita na ginawang katawa-tawa ang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos ni BP Sara patapos niyang sabihan ng good luck nang tanungin siya kung anong masasabi niya sa sakit ng Pangulo. Akala kasi papanaw na si Pangulong Marcos, payag ba kayong papalit si Duterte sa pwesto niya? Kaya inutusan na ng Malacanang DOJ, hulihin lahat na nagpapakalat ng fake news. Dapat silang ikulong, mali ang pinapakalat nilang impormasyon. Maayos na si BBM, hindi totoong malala ang sakit niya. Kaya eto, sabay-sabay nating panoorin kung paano si Vice President Sara, grabe, nahuli, ginulat ni President BBM, inutusan ng DOJ, kulong si Duterte. Tara, panoorin natin to. And dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang, good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan, pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck, with a smile, at lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit, lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Or rather, an idle mind is devil's playground. So makikita natin, tumawa, is that a last laugh mentality or mockery of misery? Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Salamat po. Sunod po ng tanong, Tristan Nadalon, Newswas Plus. Yusek, good afternoon. Follow-up na rin po doon sa fake news kasi may question po ko on anti-fake news efforts ng Malacanang. Kahapon po sinabi na nakakapansin ng surge of fake news sa kalusugan ng Pangulo recently. No? Gaano po kadesidido ang palasyo na may masampulan at maaksyonan ng legal action sa mga nagpapakalat po ng mga ganitong impormasyon? Kayo po ba'y nag-iisip minsan kung bakit nga ba dumadami ang fake news ngayon? Meron bang pagkakataon? Sinasadya ba? At alam naman natin kung ano yung mga fake news na naglalabasan. Ito'y halos lahat laban sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Patungkol sa kalusugan, wala daw ginagawa ang gobyerno, lalong-lalo na patungkol sa krisis sa Middle East. Yan ay lahat ay kasinungalingan. Kitang-kita po natin kung paano gumalaw ang Pangulo at kung paano magtrabaho ang gobyernong ito. Meron pong ginagawa, nakita niyo po, sinimula na po ni Secretary Dave Gomez ang bibigay ng impormasyon sa DOJ para mas malawak ang imbestigahan ang mga taong nasa likod ng fake news na ito. At inaanyayahan na rin po namin, gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan niyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. Inuulit po natin, fake news. Yusek, yung kahapon po kasi, may mga posts sa online na about na yung pag-attend ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Bataan,
produkto daw po ng AI at last year pa daw po yun. Ano pong masasabi ng palasyo? Alam naman ng mainstream media ang katotohanan. So tayo, yung mga matitino na taga mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang o totoo. So, kayo po ang maaaring makatulong din sa amin dahil on our part, on the part of the government, ginagampanan lamang po ng Pangulo ang kanyang obligasyon para sa taong bayan at para sa bayang ito. Kung mayroong mga naninira, alam naman natin kung saang parte ito nang gagaling. At suportahan natin mismo ang gobyerno at labanan natin ang fake news. Clay Pardilla, PTB4. USEC drivers suffer daily with high prices of fuel and very low income. How does Malacanang view Senator Bato de la Rosa's absences during the 20th Congress na umabot po ng 31 days yet he continued to receive pay which is taxpayers' money? Hindi po siguro tayo ang dapat sumagot niyan. Ang dapat pong sumagot niyan ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung ano po ang nararamdaman niya dahil karamihan po sa atin, halos lahat tayo ay nagtitipid. Sa kanya po nyo siguro itanong yan kung inyo po siyang mahahanap. Yusek, on another topic, some groups are raising the alarm over the implementation of the DILG's Safer Cities policy. You have Kabataan Party List saying this is anti-poor and elitist, saying the government should focus on addressing poverty than ordinance enforcement. Yung sa 10 p.m. curfew minors, sabi naman po ng grupong Samahan ng Progresibong Kabataan, this may conflict with the Juvenile Justice and Welfare Act na wala raw po dapat penalty ni-impose sa mga bata. And yung previous Supreme Court ruling na ini-struck down yung mga ganito pong curfew. Given these legal limits, is Malacanang still supportive of this national policy? Unang-una po, ito naman matagal na mga ordinansa. Pinapatupad lamang po ng DILG. So ang pagdidisiplina sa mga kabataan, nakita po natin sa mga news na yung mismong nanay ang nagrereklamo na ang mga anak nilang minor de edad ay hindi nila mapauwi at matigas ang ulo. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protected ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa protection ng bawat Pilipino. Last na lang po. May paalala na lang po bang Malacanang sa law enforcement agencies that baka yung iba po ang tendency is ma-abuse yung power to enforce these ordinances? Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Thank you. Hardy Balbuena, IBC 13. Hi, good afternoon, Yusek. Ma'am, since present din po si DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. doon sa second uplift meeting, may update na po kaya doon sa EO that will impose the 50 pesos price cap on per kilo of imported well-milled rice? Yes, sa ngayon po ay naipasa na nga po itong rekomendasyon at nakikipag-coordinate po ang Pangulo at ang administrasyon sa DA at sa DTI para po maipatupad ng tama ang masasabing price cap sa nasabing bigas. Is the uplift committee or the president also considering imposing discounts through subsidies sa iba pang varieties ng rice, especially po sa local, since yun po yung tumataas talaga? Sa ngayon, wala pa po napag-uusapan doon. At itutuloy ko lang po yan. Noong nakaraang press briefing na itanong po sa atin kung bakit may tumataas na mga presyo sa palengke. Kasi po, ang DTI po, ang covered po ng DTI ay mga groceries. Sa pagdating naman po sa mga palengke, ang may hawak po dito, ang jurisdiction po dito ay ang DA. So tinanong po natin mismo sa Secretary Kiko Laurel Jr. kung bakit mayroon na nagrereklamo na tumataas ang presyo ng mga bilihin sa palengke kung ikukumpara dahil sinabi nga na hindi magtataas ng presyo ng mga basic needs at prime commodities sa grocery. Ang sabi kasi ni Secretary Kiko Laurel, kung ikukumpara ang mga supply sa grocery, usually umaabot ito ng 60 days na inventory.
So maaaring hindi agad magtaas. Unlike po sa mga palengke na karaniwan ay mga kada araw bumibili ng kanilang mga supplies, kaya medyo tumataas because of the logistic. Pero kapag ka po naman, inabuso rin ng mga kababayan natin ang pagbebenta ng mga basic goods diyan po sa palengke, ipagbigay, alam nyo rin po, sa Department of Agriculture. Ibibigay ko po sa inyo mamaya ang daily price report po as of April 9, 2026 na ibinigay po ng Department of Agriculture. Ibibigay ko po sa inyo mamaya. Salamat po. Follow-up question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. USEC Ambassador Babe Romualdez said we're asking for a 6-month extension of the of Washington's temporary waiver on to buy Russian crude oil. Can we confirm this with the palace po? Hindi ko po natanong sa ngayon. Siguro maya-maya po, itatanong ko po sa kanila at maibibigay ko po sa inyong kasagutan. And USEC, can we just get the clarification on when can we expect the result of the President's decision on DBCC's recommendations po? Because we've been waiting for it for... Yes, binanggit po kanina, hinintay lamang po namin ang pag-anunsyo ng Pangulo by next week. Salamat po. Christian Bascones, PRTV. Yusek, aside from saying na nothing is off the table, humingi po ng assurance ang taong bayan, no? Particularly yung mga middle class, sa anong tulong ng pamahalaan ang pwedeng maibigay sa kanila. Like itong panukalang ahon bill ni Manila Congressman Rolando Valeriano bilang alternatibo daw po sa Bayanihan 3. This aims to give assistance to middle class 3,000 piso every month sa loob ng 18 months. Ano po yung reaksyon ng palasyo dito? Ano po yung bandang huli? 3,000 piso ang ibibigay sa middle class, lalong-lalo na po yung mga earning 25,000 pesos a month sa kanilang wage for within 18 months. Ano pong reaksyon ng palasyo dito? Unang-unang, hindi pa po natin natatanggap na ang version na sinasabi na ahon bill. Maganda po yan, pero nangangailangan po rin yan ng supplemental budget. So, tignan po natin. Hindi po ito pangit na bill. Maganda po siya. Pero syempre, kinakailangan pong pag-aralan po yan kung saan din kukunin yung budget kasi bago po ito. Hindi po siya kasama sa 2026 GAA. So, mas maganda po na papag-aralan at kung ano man ang kahihinatnan po niyan at makakabuti po to sa taong bayan, especially sa middle class, hindi po naman yan tututulan ng Pangulo. For as of now, kailangan makita po yung pinaka-version po ng Okay. Pangulo. Aside from yung sa mga fair discount po sa ating mga middle class, yung nakaka-consume po talaga nito, possible din po ba yung cash aid sa mga middle class, lalo-lalo na po yung mga minimum wage earners? Ngayon po, pag-aaralan po yan. Sabi nga po natin, kailangan po ng kaakibat na budget po dyan. So, kung meron po tayong batas at meron nakalagay na pong budget po dito, mas maganda po na maipatupad kung meron na po. Thank you, sir. Salamat po. Wait lang mga boss, kung nakaabot na kayo sa part ng video na to, baka gusto nyo munang mag-subscribe sa bago nating YouTube channel. Doon na kasi tayo mag-upload ng mga reaction videos. Nakapin sa comment section ang link. I-click nyo lang para makapag-subscribe. Pag nakapag-subscribe na kayo, i-comment nyo lang ang location nyo para ma-shoutout ko kayo pag nag-upload na tayo doon ng video. Tara, tuloy na natin to. Upang patuloy na protektahan ang bawat Pilipino laban sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, kahapon ay inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang video message ang nakatakdang pagpapatupad ng Service Contracting Program ng DOTR sa April 15. Isa ito sa mga hakbang na natukoy na sa katatapos lamang ng pagpupulong ng Uplift Committee. Simple lang ang layunin ng programa, ang dagdagan ang kita ng ating mga kababayang tsuper at tiyakin na mayroong masasakyan ang mga commuter anumang oras. Sa ilalim ng Service Contracting Program, babayaran ang mga operator at driver ng mula 40 hanggang 100 pesos kada kilometro bilang dagdag sa kanilang kita mula sa pamamasada. Mayroon ding 20% fare discount ang mga commuter nang sa ganon ay mabawasan ang kanilang gastos sa pamasahe. Ipapatupad ang programa tuwing off-peak hours sa mga rutang may koneksyon sa tren at mga pangunahing bus route. Ayon sa Pangulo, patuloy ang biyahe, patuloy ang hanapbuhay.
Buong bansa ang sakop ng service contracting program at inaasahang sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 PUVs at 1,000 operators. Makapagbibigay serbisyo din ito sa aabot sa 15 million commuters. Isasama sa GPS monitoring ang mga unit na sasali sa programa upang tiyakin ng aktwal at maayos ang biyahe at serbisyo nito sa publiko. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dito natatapos ang pagkilos ng gobyerno. Magpapatupad din ng 10 pesos per liter na diskwento para sa mga public utility vehicles para mapababa ang gastos sa pamamasada. Kada unit ay may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Magsisimula ang rollout ng fuel subsidy sa NCR at mauuna sa Commonwealth. Palalawakin din ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapatupad ito sa buong bansa. Ipapatupad ang fuel subsidy sa mga lehitimong gas station na minomonitor ng Department of Energy para siguruhin na tama ang implementasyon at walang mang-aabuso dito. Maayos at maaasahan na biyahe para sa commuters at higit sa lahat ay hanap buhay na may dignidad para sa lahat. Sama-sama natin itong makakamit bilang nagkakaisang bayan. Mga kababayan, nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East. Simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route. Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUV, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may isang layunin lamang: maprotektahan ang Pilipino. Maraming salamat po. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.